Grabe to. Mga minamahal. Imagine nyo na lang ako buong akala ko, yung Mindanao ay napakasulido. As in yung literal na sobrang solid. Dito sa pamilya ng mga Duterte. Dito especially mismo kay Vice President Sara Duterte. Akala ko solido ang Mindanao sa kanya. Ngunit na pagtanto ko, mga minamahal, tingnan nyo tong balitang to. Kita ninyo? Nangwawar siya no? Sabi dito, 41 Solons from Mindanao sign impeachment complaint versus Vice President Duterte. Imagine nyo out of 60 na mga kongresista, mga minamahal, diyan sa Mindanao, majority po. 41% majority yan, mga minamahal. Ang pumirma para ma-impeach itong si Sara Duterte. Ang akala ko, ang kaaway lang talaga nila dyan, mga minamahal, yung mga Nograles. Diba? Although hindi naman congressman yung Nograles dyan na nakaupo ngayon. Pero kung sakali man na naging congressman yan, alam natin yung pirma niyan. Yes yan, syempre, diba? Mag-aaway. Pero ito, mga minamahal, majority Majority. 41 Solons from Mindanao sign impeachment complaint versus VP Duterte. Siguro mga minamahal, nagsasawa na to sa drama ng mag-ama. Sawang-sawa na. Yung mga drama nilang diversionary tactics. Siyempre, yung mga pumirma na to, literally, para sa akin, may mga prinsipyo to. Diba? Kumakalaban sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Diba? Sabi dito, at least 41 representative from Mindanao are supporting the impeachment against Vice President Sara Duterte. Ako hindi ko kilala yung mga yung mga pumirma, mga minamahal. Siguro kung babanggitin natin yung mga pangalan, iilan lang yung makikilala natin dyan. Pero isipin nyo yan tingnan nyo. Yan yung mga pangalan. Isipin nyo yung mga pangalang yan. Diba mga minamahal, 41, bigat na numero yun. Mabigat yun. Out of 60, 41, minus na natin, 60 minus 41. 60 minus 41. 19 lang ang natira. Hindi, ibig sabihin, hindi talaga solido. Mga minamahal lang ang Mindanao. Para dito kay Sara Duterte. Hindi sila solido na sumusuporta. Maybe sawa na talaga sila sa madramang epektos ng mag-ama. Siyempre, para sa akin, ulitin ko, yung mga pumirma dito, literal na may mga prinsipyo sa bayan. Kasi una, yung issue dito, patungkol nga, di ba, sa kanyang ill-gotten wealth. Mga unexplained wealth. Tapos yung threat niya sa ating presidente, yung paulit-ulit nilang ginagawa na instead sana sagutin na lang, di ba, ng maayos. Ang ginagawa nila, pinapadaan pa nila sa napakadaming pasikot-sikot. Diba, mga minamahal, imagine nyo na lang sino ang hindi mababanas dyan? Siyempre, gusto natin ng accountability. Siyempre, gusto natin ng transparency. Diba, mga minamahal? Nakakaloka to. Yan yung mga pumirma Pakita ko sa inyo. Hindi natin basahin, dami Pero, sabi dito sa balita, on February 5, 2025, the House of Representatives impeached Duterte with 215 representatives endorsing the verified complaint that was transmitted to the Senate for trial. Sabi na lang natin, sa 215 minus 41, 174. Kahit hindi pumirma yung buong Mindanao, majority pa din yung panalo pa din, 174 pa din yung boto, mga minamahal, kahit hindi pumirma yung Mindanao. Diba? Pero umabot ng 200 plus, tapos 41% galing dyan sa Mindanao. 41 na mga solons, yung napakalaking numero na yan, galing sa Mindanao. Diba? Imagine nyo na lang pwede namang hindi pumirma yung mga taga Mindanao
O, tingnan nyo, 174. Panalo pa din naman. Impeach pa din naman si Sara Duterte, pero 215? Tapos may 41% galing sa Mindanao. Abay, may mga galit ata to sa pamilya ng mga Duterte. Or sadyang wala na. Ayaw talaga nila ng mga corrupt di umano. Diba? Yung mga nambababoy sa kaban ng bayan. Oo nga, naalala ko din pala mga minamahal. November 28. Yan o. Kaya pala, it makes sense para sa akin. It makes sense. Oh, Sara sinusuka na. VP Duterte admits even politicals in Davao City don't want her endorsement. O, siya na mismo nagsabi. O, Sara sinusuka na. Aminado siya. Admitted siya. Diba? Na kahit yung ibang mga politiko doon sa Davao, ayaw na magpa-endorso sa kanya. Sabi ko nga, bakit? Siguro maybe may issue si Sara Duterte, ayaw madamay. Kaya ayaw nilang magpa-endorse kay Sara Duterte. Ngunit ngayon, nalaman ko na siguro kaya ayaw mga minamahal na magpa-endorso ng mga politician na yan dito kay Sara Duterte. Dahil una-una, yung pangalan niya may kaakibat na sumpa. Diba? Kasumpa-sumpa nga naman, no? In-impeach ba naman? May mga galit din. Maybe, siguro. Diba? Oh, sinusuka, November 28 yan mga minamahal, oh. Siya na mismo, yung may admission sa kanyang sarili. Oh, Sara sinusuka na. VP Duterte admits even politicals in Davao City don't want her endorsement. Unang naisip ko siguro ayaw ang magpa-endorso kasi, di ba nga, ang pangalan ni Sara Duterte masyado nang mabantot. Maantot na. So, kapag inendorso pa, ng mga, kapag inendorso ni Sara Duterte, yung mga politiko na yan, baka maybe madamay. Di ba sa issue na, nag-endorso ka pala na kawatan, nag-endorso ka pala ng mamamatay tao, Di ba? So, maybe ganun naisip ko. Pero ngayon, it makes sense. Sinusuka talaga, like literal talagang sinusuka. Di ba, mga minamahal, na mga politiko sa Davao, itong sa Sara Duterte, like tama yung nakasaad dito sa article, literal na sinusuka. Itong si Sara Duterte, ng mga politiko dyan sa Davao. It makes sense kasi solid yung boto, mga minamahal. Solid, 41 solons. Solido yung boto. Diba? Sabi dito, the verified complaint approved by the House Plenary moved to impeach Duterte based on the grounds of culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. Culpable violation of the Constitution, bigat to. Betrayal of public trust, mabigat din to. Lalo pa yung graft and corruption. Mabigat din yan. Among all lawmakers from the Davao region, only Congressman Jan Trasicagas from Davao del Sur signed the impeachment complaint. In a joint representative Juan Emano and Onabia said they signed the impeachment complaint in a hindrance of principle of transparency. Malino, transparency, accountability, and due process. Tama. O, buti na lang, mga minamahal, may mga prinsipyo yung mga pumirma. Yan, o. They're seeking also for transparency and accountability. This endorsement is not a verdict of guilt, nor it's driven by political interest. Rather, it's recognition of constitutional process that ensures all public officials are afforded the opportunity to respond to allegation in fair and impartial forum. Tama. Hindi to ibig sabihin na pumirma kami dahil for political interest or verdict of guilt. Hindi kami pumirma na ganun. Pumirma kami, di ba? Kasi dinadaan ka namin sa due process para masagot yung mga allegation. Di ba? Sa impartial forum where you can express yourself. Di ba? Imagine mo, ikaw na din mismo yung nagsabi. Di ba? Pag may impeachment na inahain sa'yo, a-attend ka sa impeachment trial kasi ang sabi mo, dinadahas, ginigipit, iniipit yung mga tauhan mo. Ngayon, na isa sa ilalim ka na sa impeachment, tumatagilid yung mga desisyon mo. Tama ba yon mga minamahal? Pa-VIP Kaya ka nasa pool ni Escudero. Diba? Our vote
for impeachment was not to condemn the person of the Vice President. Oh, malinaw sana sa'yo to, VP Sara, saksak mo sa baga mo. But rather to ensure that she is afforded the proper forum to defend her action and decision made on the grounds cited in the complaint. Maganda yung yung mga iniwang lathala ng mga kongresistang pumirma. Hindi to pangiipit sa'yo, ha? Hindi to pamumuliti kagaya ng iniisip mo. We are looking for the principle of transparency, accountability, and syempre, due process. 'Di ba? Na ilalagay ka namin sa impartial forum para sagutin mo yung mga katanungan ng mga allegation sa'yo. Patunayan mo, Sara Duterte, na ikaw ay pinupolitika lamang. Umattend ka. 'Di ba? Patunayan mo yung sarili mo na lahat ng yan ay pinupolitika ka. Patunayan mo diyan sa proper forum, which is yung impeachment court. Diba? Kayo mga minamahal, ano masasabi ninyo? Walastik talaga, no? So, pengi lang ako ng comments, mga minamahal. Comments, likes, and shares. Diba? Para lagi kayong updated sa ating mga video na gagawin sa susunod. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik ulit ka sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.